Mas maraming babae ang mas pinipili mag-live-in ngayon ayon yan sa pag-aaral ng Commission on Population Development o CPD. Base sa kanilang National Demographic and Health Survey, 19% ng mga kababaihang edad 15 hanggang 49 ay nakatira na sa kanilang partner nang hindi kasal. Well, ngayong umaga alamin po natin ang pros and cons ng live-in setup. Makakasama natin personal coach and matchmaker, Coach V. Good morning, welcome back to Rise and Shine Pilipinas. Good morning mga ka-RS. Thank you for having me again. Alright. Well, ano kayang explanation dito, Coach V? Bakit mas maraming pinipili ng live-in setup? Well, right now kasi people are anti-maling forever. Anti-maling forever. Yes. Okay, tell us about that. Karamihan ng tao gusto natin magkaroon ng forever pero mas nagiging practical tayo. Sa taas ba naman kasi ng rate ng divorce, for example sa Amerika at yung annulment na nangyayari dito. So sabi nila, di bali ng medyo matagalan yung pagpapakasal, basta wag lang magkamali. Okay. Tama rin naman, ano? Oo. Hirap pagkamali. May kasabihan nga sila na malalaman mo raw yung tunay na ugali pagka nagsama kayo sa isang bubong. So, hindi ba na may preempt nito yung marriage pagka mas pinipili nila mag-live-in yung parang sinasabi nga test the waters muna? Absolutely. So a lot of people want to test the waters, but one of the things that most people do not know is when you live in or when you slide into live in, it actually decreases the chance of getting married. Ibig sabihin, kung gusto mong ikasal at nakipag-live-in ka, mas bababa yung chance na maghahantong ito sa kasalan. Paano yun? Kung waring isa sa mga magka-live-in, gusto nang magpakasal pero yung isa hindi pa handa. How do you reconcile that? So one of the things that we do is we study the difference between yung pag-iisip ng lalaki at pag-iisip ng babae pagdating sa pag-ibig. So nakita namin na ang babae makikipag-live-in yan with the thought na by the end of the live-in magpapakasal tayo. For some guys naman, they tend to live together thinking na okay naman na tayo. Bakit pa kailangan? Ikasal. Yes, Okay. bakit kailangan pa baguhin? So it's very important to have that conversation at the beginning na magli-live-in tayo pero papuntang kasal to Kasi nangyayari, nagkakaroon ng sakit ng loob yung iba. 5 years na, 10 years na, magka-live-in, walang singsing, walang plano magpakasal, diyan nangyayari ang away at samaan ng loob. Okay, so dapat pala umpisa pa lang, klaro na kung saan patungo ito. ang na live-in hindi nyo. to parang ano lang, kumbaga walang plano. Kasi meron naman kasing iba mga magpa-partner na plano nila magpakasal, pero because of the priorities na meron sila sa buhay at yung mga nangyayari sa mga buhay-buhay nila, minsan nawawala, nakakalimutan. Paano gagawin ng, halimbawa, both parties, halimbawa yung lalaki, gusto magpakasal, tapos yung babae hindi pa ready, tapos vice versa. Diba? At nangyayari din na pag nag-live-in kayo, talagang nakikilala nyo isa't isa. Parang nag-decide ka na hindi talaga kayo ang Mali pala ito. kasi sabi nila, living in is one of the ways to test compatibility. That's true. But it's not a guarantee for a commitment. So what do you do with that? Usually, kapag nag-live-in kasi, nagkakaroon na ng mga shared emotions, shared assets, di ba? So it's very important na if you really wanna live in with somebody, meron pa ding boundaries. Ibig sabihin, kapag na-realize mo na hindi talaga kayo para sa isa't isa, dapat may plano ka, may exit plan ka. Hindi yung parang binuhos mo na lahat, hindi ka pa nga pinapakasalan. So, kapag na-realize mo na hindi pala kayo meant to be, di nahihirapan ka nang makaalis. Oo, ang hirap nang bawiin ng rice cooker. Oo. Teka lang, ako bumili ng rice Oo, cooker. tsaka pag may pinundar na kayo together, hindi ba? Diba? So, dapat Aking nakalista electric fan. yan. Pero paano yun? Kunwari, isa inalok, sige mag-live-in na tayo. What would you recommend or advise doon sa isa sa magka-live-in or lalo na doon sa babae? Paano niya i-gauge yun? Actually, kasi practical ang live-in kasi nga you share the rent, you share the expenses, no? And studies have shown that couples who are together, mas mataas yung income nila if combined than single. But magkaiba kasi ang benefit and disadvantage for men and women. So malaki ang disadvantage sa babae kasi syempre when you're already living in, the chance of you getting pregnant, the chance of you being emotionally attached is so high compared to men, of course. So I would caution both men and women that makipag-live-in kayo kapag feeling mo mataas ang chance na yan ang dawan mo. Pero kung naghahanap ka lang ng kasama sa bahay, maghanap na lang ng kasambahay. Okay, naghanap ka na nakashare sa electric bill, If you roommate, at least malinaw. Pero maliban sa boundaries, limitations, ano pa yung dapat i-consider ng isang balak makipag-live-in? Like, also, pwede mo mag-set ng time frame? Na ganito lang tayo dapat katagal. Ngayon, after 2 years, 3 years tayo mag-live-in, if it doesn't work out,
Good riddance. That's actually very smart, Joshua. So setting a timeline is very important, especially for women. Okay. Magkaiba din kasi ang desisyon pag live-in kapag nasa 20s and 30s and 40s and 50s, no? And of course, for men who are watching, ang babae talaga, meron niyang reproductive window. So kapag nagsabi ang babae na gusto kong ikasal, gusto kong magkaroon ng anak within this time, it's time to ask yourself, can I honor that wish sa partner ko? Kasi kung hindi, you just let that woman go para mapunta sa iba na Yes. willing to have that kids and have that family para hindi din sumakit ang loob at hindi magalit sa iyo. Mayroon ba tinatawag din na relationship fatigue na dahil araw-araw kayong magkasama, nakakapagod. I don't know, how do you explain that? Ganyan, Oo. nagpa-plateau yung... So science of attraction, we've been studying it for 12 years and we've figured na syempre kapag magka-live-in na kayo, nawawala na yung mystery. At isa sa mga nakakakilig sa pag-ibig, yung parang hindi mo pa siya ganun kakilala. Pag everyday na kayo, sabi nga nila kung yung ulam mo, ulit-ulit, everyday, nakakaumay. So, kung wala kang boundaries at wala kang life outside of your relationship, madali talaga kayo magkakasawaan. So, importante na may buhay ka pa din out of that relationship. At may mga personal growth na nangyayari para pag uwi nyo sa bahay, may bago pa din kayong pag-uusapan. Eto coach, when can we say na yung pakikipag-live-in ay nagiging growth stage ng relasyon at hindi escape route sa commitment? Absolutely. So, it becomes growth kapag merong progress or moving forward. Ibig sabihin, magka-live na tayo, tapos dahan-dahan nagpupundar kayo together, nag-shared plans kayo. Pero kung magka-live-in kayo, pero dito ang punta mo, tapos yung partner mo dyan, nagsama pa kayo sa bahay. So, it's really having that plans together. Kasi dating, relationship, and yung pagiging couple, it only works kapag pareho yung direksyon. Kapag hindi, ang tawag doon, incompatible. Okay. So, syempre gusto natin happy ending Yes. pag magka-live-in kayo. How do you know that ito na talaga yung perfect time para magpakasal? Ayan. How do you know when it's the perfect time to para magpakasal? Unang-una, dapat maayos ang finances niyong dalawa. Dahil ang number one predictor ng gulo sa relationship is stress, money stress. Okay? So, hindi pwedeng emotion lang. Dapat may planning din. And number two, tanong is, can you integrate your life sa family niya? So, kapag tanggap ka sa family at wala naman masyadong issue dyan, then go for it. Have a happy wedding. Ayan, oo. Alam mo, sa abroad, napapansin ko may mga proposal din para makapag-live-in. Di ba? May mga ganyan-ganyan din. grabe. Napapanood ko lang. Pero sa Pilipinas, wala. Tara, live-in na tayo. Oo. Ganyan na Siyempre lang. sa Pilipinas, Oo. hindi pa yan masyado. Pero Sa Pilipinas sana, parang makikitulog muna. Hanggang sa unti-unti nang dala yung gamit. Iwan ko na yung sapatos ko dyan Iwan ko na yung damit ko dyan. Iwanan ko na rin. hanggang ang dami mo ng gamit. Oo, yun na. Tapos Live-in na live-in tayo. na. Ganyan na. Well, thank you so much sa You're mga welcome. paliwanag ninyo, Coach V. At you. syempre sabi nga, pag-usapan ninyo. Yes, Umpisa pa communication. lamang. Communication. Magplano. Plano. Thanks, Coach V. Thanks, Coach. Thank you.